Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng ginataang santol. Ituturo ko ang buong proseso ng walang pangbubudol. Sikat na sikat ari sa Bicol, kung tawagin ay sinantulan. Kaya ngayon ay nanghingi ako sa aming mabait na kahanggan dahil ari namamatak lamang. Masarap aring ginataan kaya ako'y dali-daling nagpaalam. Nagdala na rin ako ng panungkit para hindi akyatin dahil napakarami ng langgam. Isinama ko nga din ni si Lucas, siya ang ginagawa kong tagakuha para kahit papaano siya ay nakakalabas. At talaga namang napakasipag na bata. Sa mga gawain ay hindi nananawa. Laging ginagaya kung ano ang aking ginagawa. Kaya dapat ay maging responsable sa mga pinapakita para mga kabutihan at kasipagan ng kanyang madala sa kanyang pagtanda. Hindi naman ako perpektong ama. Alam kong napakarami kong kakulangan. Pero sinisigurado kong ang aking mga anak ay aking magagabayan para hindi lalaking problema ng ating bayan. Siya ho ay wala pang 2 taon pero alam na niya kung saang bagay siya makakatulong. Para sa kanya ay ari mga laro lamang. Maganda na rin naman nakakapag-exercise at nababawasan ng pagtutok sa cellphone. Dini sa parting aray talagang ako'y sa kanya'y napatawa dahil yung 3 santol ay gusto niyang sabay-sabay mahadala. Alam kong katalinuhan niya ay pinapagana, inilagay sa loob ng damit dahil ang kamay naman nga'y dadalwa. Pero nung ilalagay pa yung patatlo ay hindi na kinaya. Kaya ayan, balik sa isa-isa. Di baling magpangibit-ngibit, huwag lamang magpabalik-balik. Tagahakot ka na lamang anak, ako na ang bahalang manungkit. Sa madaling sabi kami nakarami na nang nakuha, kaya kakoy ari titikman ko na muna. Sabi ng inay ay sa maasim na santol daw ako pinaglihi. Kaya siguro maasim din ang aking mukha. Babago pala ang tinitikman, agad ay nakangibit na. Naaasiman siguro, pero nung huli nagustuhan din ang lasa. Kumuha ako ng planggana at kami uuwi na't dini ko ari ilalagay. Tanghali na pala at bago pa ako makarating sa bahay, nakatapos na rin ang pagtitinda ang mga inay. Kaya ngayon ay nandini na rin si Marvin. Sa pagbabalat ng santol ay aking pagtutulungin. Dahil kung ako lamang mag-isa, sa sobrang dami na rin baka ako'y gabihin. Kaya kailangan kong diskartihan, siya na lamang ang aking pinagbalat at ako'y magyayadyad naman. Pero dapat ay dahan-dahan, kaunting alalay. Kapag nakaramdam ka ng hapde at may tumagas na pulang kulay, siguradong napasayad na ang kamay. Hindi ko pala ang nasusubukan kung ari pwedeng gilingin, pero siguradong mapapadali kung yun ay pwede nating gawin. Sa malinis na tubig ari aking bababarin, nilagyan ko rin laang ng asin. Mabisang pang tanggal ng pakla, mababawasan din ang asim. Kailangan din ay maraming gata, kaya habang nakababad ay pupunta ako ng palengke para kumuha sa kayuran ng tatay. Ako na ang gagawa. Hindi naman ako din bihasa, pero gusto kong matutunan para kahit saan man tayo makarating, hindi tayo mapaglalamangan. Bumili na rin ako ng mga pangsahog o pangrekado din sa tindahan ni Ate Merna. Marami yata akong mga followers dito, kaya salamat sa inyong mga suporta. Pagdating ko sa bahay, 1 oras na ang nakalipas. Maganda na ang pagkababad kaya palalabasin ko na ang katas. 100% ang gagamitin kong lakas. Maganda na ang aking pabaga, kaya ang pagluluto'y uumpisahan ko na. Uunahin ko sa pagsasangkot siya. Mahal ang kilo ng laman ng baboy, kaya ang ginamit ko'y aring maskara. Hindi naman ari pang tinda, ari ay pang sarili lamang, kaya nilagyan ko ng karne, lalagyan ko pa ng alamang. Pagkaganya na ang kulay, yung bawang at sibuyas ay pwede nang ilagay. Sunod na rin ang alamang para sigurado ang lasa ay may bagay. Ari ay option laang naman dahil kalimitan pag kami gumagawa, bagoong ang aming pampalasa para siguradong pagtutubuan, lalo na kung pang tinda. Pero dahil ari ay pampamilya, lalagyan ko ng kaunting arte. Kalahating kilo ng alamang, kalahating kilo din ng karne. Berding sili ang aking ginayat, pampabangulaang naman, hindi pang paiyak. Maliit ang aking napagayakan, kaya ililipat ko ng paglulutuan para hindi magtapon-tapon kapag hinalo dahil ari aking dudugduban. Inilagay ko lahat ng 4 na buo ng niyog ng aking ginata, pero dahil sa sobrang dami ng santol, talagang kulang malala. Kaya tumawag ako sa tatay para maihabol at naglagay na rin ako ng samya. Hindi pwede ang bitin, dapat ay naglalatik na may kaunting langis. Maglalagay din tayo dito ng asukal para magtama ang asim at tamis. Ari naman ang magiging tunay na pampalasa, bagoong na sinala para ang tinik ay hindi kasama. Ganyan lamang ang tamang diskarte at saka proseso. Kung kayo ay gagawa, itansyahin nyo lamang ang rekado. Hindi ako makakapagsabi ng tamang sukat dahil ang santol kong ginamit ay hindi ko kinilo. Panama na ang lasa, pero mas maganda kung ari napapaiga. Pero dahil hapon na, mamimigay muna tayo sa ating mga kahanggan kahit tig-1 tasa. Hindi ko man mabigyan yung buong barangay, mahalagay mabigyan ko yung ilan sa aking mga kapitbahay, lalo na rin si Kuya Lawrence dahil yung santol ay siyang nagbigay. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!